Ayun po, maraming salamat po sa mga buhay nyo mga kapatid na napatuloy na naghahanap sa ating Panginoon. Sabi nga, yung sino po yung naghahanap, siya lang po yung makakasumpong, di ba? So, bless po tayong lahat kasi nga po, nandito tayo and ito pong pagkakataon na to is kailangan natin itong yakapin. Itong araw ng linggo na to kasi ito yung araw na tayo po ay makaka-receive ng salita ng Diyos. And yung salita ng Diyos po is hindi po hindi po biro yung kundi ang salita po ng Diyos ang siya pong nakakapagpabago ng buhay. 'Di ba? Sabi nga po sa mga patotoo kanina, unahin natin ang Diyos, 'di ba? Sabi din po kanina sa exhortation ni Mama Bergie, ayun, nagpapasalamat din ako kasi sa exhortation pa lang po ni Mama Bergie is may confirmation na kasi ang pinangaral niya po is about din sa pag-ibig. And yung ipapangaral ko din po sana ngayong araw is about din po sa pag-ibig. So, yun nga, tama naman po yung sinabi na hindi nga po natin magagawa yun. Hindi natin magagawang mahalin ang ating kapwa kung wala po ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen? So, yun, sabi nga po kanina sa kanta, di ba, I will praise you. With all my heart ba yan? Tama pa ba? I will praise you with all my strength. So, paano po ba natin mapipraise si God or mapapasalamatan, mapupurihan? Mapupurihan po ba natin siya sa pag-awit lang? Sa pagkanta lang? Mapupurihan po ba natin siya sa mga ganong bagay lang na di ba sabi po ng Bible, ialay mo ang iyong sarili bilang mabangong handog, di ba? So, hindi po natin mapupurihan ang Panginoon mga kapatid sa pag-awit lang, kahit na mag-iiyak pa tayo dito, kahit na maglululupasay pa tayo dito, pero kung yung buhay pa natin, paglabas ng simbahan is ganun pa rin, di ba? Balik tayo sa kasalanan. Yes, nagpuri nga tayo, kumanta tayo, kasama din po talaga yon yung pagpuri, pagkanta, di ba, sa Panginoon. Pero, ang tanong, nung nagpuri ka, kumanta ka, umiyak ka, naglupasay ka dyan, nabago ka ba? Diba? Yun po yung tanong eh. Sabi nga I will praise you with all of my heart. So kung ipipraise mo si God, kung paparangalan mo si God, dapat makikita po yun sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Amen? So hindi po, wag po natin na isipin na basta ganun-ganun na lang yung ating pagsamba sa Panginoon. Kasi nga po, di ba, siya po ay makapangyarihan sa lahat. Siya po ang may lalang ng langit at lupa. So kung ganun po, kung siya po yung may lalang ng lahat at siya po ang may lalang ng langit at lupa, so why not na ibigay natin yung the best para sa kanya, di ba? No, so ano po yung the best? Yung the best po is yung mabago tayo. Pakinggan po natin yung bawat salita na nagmumula sa kanya. Bawat salita, bawat katotohanan na nanggagaling sa Bible is panghawakan po natin. Itanim po natin sa ating mga puso kasi nga po, di ba? Ang salita po ng Diyos ang siya pong nakakapagbago. And higit pa po sa lahat ng bagay dito sa mundo, kayamanan, ano pa ba? Wala pong maitutulong din sa atin yan eh. Hindi po tayo niyan maliligtas. At the end of the day, yung si Lord, si Jesus pa rin ang maghahatid sa atin dun sa tagumpay, dun sa langit. Kaya nga mga kapatid, yun lang po yung gusto ko din ipaabot po sa inyo na yung mga nagtuturo po dito sa pulpito, yan, sila pastora, sila kuya, hindi po biro yung ginagawa nila na pag-share ng word. Kaya bilang kapalit po nun, mga kapatid, bilang tayo po yung mga tagapakinig, bilang kapalit sa sakripisyo nila, panghawakan po natin, isabuhay po natin ang salita ng Diyos. Kasi, hindi naman para sa kanila yun eh, kaya ginawa nila yun. Hindi para sa amin yun, kung bakit namin i-share yung word. Kundi para din po sa ikabubuti nyo yun mga kapatid, di ba? Para din po sa kaliligtas nyo po yun mga kapatid. Kaya nga po, yun po, nagpapasalamat pa rin po ako sa mga buhay ninyo. Kahit na mahirap, di ba? Is nandito pa rin kayo para sa kapurihan ng ating Panginoon. And then yung buhay po talaga bilang Kristiyano,
excuse me, is mahirap po talaga kasi nga, 'di ba, sabi habang lumalapit ka sa Diyos, ikaw po ang nagiging punteriya ng kaaway, 'di ba? Kasi ayaw ng kaaway na totally makalapit ka sa Diyos. Gusto niya hihilahin ka niya pababa kasi nga gusto niya kasama ka niya doon sa impyerno. Kaya nga mapalad kayo mga kapatid kasi kahit na mahirap, 'di ba? Nandito pa rin kayo, nagnanais pa rin kayo na makasunod, makalakad sa kanyang katotohanan. And then sabi nga, 'di ba mga kapatid, although mahirap, yes. Totoo 'yun, mahirap. Pero kung magtitiwala ka sa Diyos, 'di ba? Anong po yung pangako ng Diyos kung magtitiwala po tayo? 'Di ba kung magtitiwala tayo sa Diyos, sabi niya, hindi ko kayo pababayaan. Amen? So 'yun lang po mga kapatid, encouragement lang din po para sa inyo na yes, mahirap ang buhay pero kilala po natin kung sino po ang pinaglilingkuran natin, 'di ba? Siya po yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya wala po tayong dapat ipangamba. Hindi po tayo dapat matakot na harapin yung mga pagsubok, mga alon sa buhay na darating pa sa atin kasi nga po kasama natin ang ating Panginoong Hesus. Amen? So, tayo po'y dadako na sa ating paksa. Ating pong buksan ang ating mga Biblia sa unang Juan 3, Kapitulo 1. Yun. 1 John 3 verse 1. Yun. Basahin po natin dito. Sabi po dito ni Apostol Juan, pag-isipan ninyo kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Ama sa atin. Yan. Tinawag niya tayong mga anak niya. So, sabi po dito ni Apostol Juan, mga kapatid, pag-isipan nyo kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Ama dahil tinawag niya tayong mga anak niya. Kasi kung titignan natin mga kapatid, hindi po talaga tayo karapat-dapat, di ba? Sabi ng Bible, walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Wala, kahit isa. Pero dahil po sa pag-ibig ng Diyos, binigyan niya po tayo ng tsansa na maging anak niya. So, saan po natin makikita yon? Saan po natin makikita na tayo po ay binigyan tsansa ng Panginoon para maging anak niya? Punta po tayo sa Juan din. John chapter 1 verse 12. Dito po natin malalaman kung paano tayo naging itinuring na anak ng Diyos. John chapter 1 verse 12. Ayan. Sabi po dito, ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. So, sino po yung tinutukoy doon mga kapatid? Ang tinutukoy po doon is si Jesus. Now, kung sino lamang daw po ang tatanggap, at kung sino lang po ang sasampalataya, siya lang po ang nagkaroon ng karapatan bilang maging anak ng Diyos. So, totoo po yun, di ba? Totoo yung sinabi ng Bible na lahat po tayo is creation niya. Pero, sinasabi rin po ng Bible, hindi po lahat ng kinreate niya is mga anak niya. Yun lamang pong sasampalataya at tatanggap sa ating Panginoong Hesus. Yun lamang po yung may mga karapatan bilang tawagin bilang isang anak ng Diyos. Amen? Sa verse 13, kung atin po itutuloy, sabi po dito, naging anak sila ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng pisikal na pagkasilang o dahil sa kagustuhan ng tao, kundi dahil sa kalooban ng Diyos. So yun, sabi po sa verse 13, hindi po sa pamamagitan or sa kagustuhan lang nating mga tao na tayo'y maging anak ng Diyos, kundi niloob pa rin po ng ating Diyos Ama na tayo'y dalahin sa ating Panginoong Hesus. Amen? So, balik po tayo dun sa 1 John. Yan, sabi po dito, pag-isipan ninyo kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Ama sa atin. Tinawag niya tayong mga anak niya. So alam na natin kung paano tayo tinawag na mga anak. So dahil tinanggap natin si Jesus sa ating buhay,
at tayo sumampalataya sa Kanya, tayo na po ay tinatawag na mga anak ng Diyos. Amen? Yan. At sabi po, kung ating ipagpapatuloy, sabi, at tunay ngang tayo'y mga anak na niya. Yes, totoo po. Sino po yung mga sumampalataya? Sabi, tayo'y mga anak na niya. Kaya hindi tayo kilala ng mga tao sa mundo dahil hindi nila nakikilala ang Diyos. Totoo po ba o hindi? Totoo po yun, mga kapatid. Now, dati po, nung tayo po ay namumuhay pa, nang wala pa tayo sa ating Panginoon, nung wala pa tayo sa Diyos, hindi pa tayo nakikilala. Di ba po, may mga kaibigan tayo or may mga kapamilya tayo na yun, kasabay natin sila sa lahat ng di ba? Sa lahat ng natin sa buhay, kasama natin sila. Pero nung tayo po ay nakakilala na sa Diyos, biglang nagbago yung ihip ng hangin, di ba mga kapatid? Na kung dati close kayo, pero dahil ngayon nakakilala ka na, nilalayuan ka na nila, di ba? Mismo, ultimo, kapamilya mo pa, lalayuan ka na. Kasi nga, nagbago ka na daw eh. Dahil tinanggap mo nga si Jesus, alam mo yung pamumuhay mo noon dati is makasalanan talaga. And sinasabi ng Bible, sinasabi ng Panginoon na layuan mo or umiwas ka sa mga kasalanan. Now, ngayon nung umiwas ka, di ba, naging ibang tao ka na eh. Hindi ka na nila kilala. Ito ang sabi po dito. Kaya nga, hindi na tayo nakikilala ng mundo. Kasi nga po, bakit po hindi nila tayo nakikilala? Kasi nga po, hindi nila kilala ang Diyos. Hindi nila ma-appreciate yung ginagawa natin kasi nga hindi nila kilala ang Diyos. So, yun po yun mga kapatid. No? Sabi po dito, dahil nga nakilala, dahil nga tayo ay nasa Diyos na, kaya nga hindi na tayo kilala ng mga tao sa mundo. Now, sa verse 2, sabi po, mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos. Ngunit hindi pa naihahayag kung magiging tayo sa hinaharap. Alam natin na sa pagbabalik ni Kristo ay magiging katulad niya dahil makikita natin kung sino talaga siya. So yun mga kapatid, sinasabi din po dito ni Apostol Juan na yes, bagamat tayo po yung mga anak na ng Diyos, pero hindi pa po naihahayag kung anong buhay ang magkakaroon tayo sa hinaharap. Kasi nga po, di ba, tayo po ay nasa katawan pa na imperfecto. Kumbaga, prone pa tayo sa sin, sa kasalanan. Now, malalaman natin or magiging hayag lang yon kapag dumating na yung time. Now, paano po natin mapapanatili yung ating pananampalataya sa Diyos? Hindi nga po natin alam kung kailan darating yung Diyos, di ba? And sinasabi din po, hindi rin natin hawak yung buhay natin. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo dito sa mundong ibabaw. But, sinasabi ng Bible, sabi ni Jesus, ang mananatiling tapat hanggang wakas ay siyang Amen. So, yun po mga kapatid, sinasabi po din dito ni Apostol Juan na manatili kayong tapat. Kasi nga, hindi pa sigurado, hanggat nandito pa tayo sa katawan nating imperfecto, hanggat nandito pa tayo sa mundong ibabaw na to, hindi pa sigurado. Kaya nga, sikapin natin, mga kapatid, na isalita ng Diyos, isipamuhay natin. Maging mapagtiis tayo, mga kapatid. Kasi nga po, pag dumating yung time na nadatnan tayo ng ating Panginoon, na tayo'y tumaliwas, tumalikod, di ba? Saan po ang bagsak natin, mga kapatid? Basta impyerno. And ayaw po natin yung mga kapatid. Gusto po natin makasama ang ating Panginoon. Kaya nga sabi po, tayo po ay magtiis at magtiyaga sa pag-aantay sa Kanya. Amen? Now, sabi po, in verse 3, kaya ang sino mang may ganitong pag-asa kay Kristo ay dapat maging matuwid sa kanyang buhay. Tulad ng buhay ni Kristo na matuwid. So, tayo pong mga umaasa sa ating Panginoon is dapat po na maging matuwid tayo sa ating buhay. Kasi nga po, ang ating Panginoong Hesukristo, siya po ay matuwid. Na kung sinusundan natin si Kristo, sabi nga po, di ba, kung anong merong buhay si Kristo, dapat
yun din po ang nakikita sa atin as a believer. Diba? Amen po? So, in verse 4, sabi po dito, ang lahat ng nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos dahil ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. So yun, mga kapatid. Ang nagpapatuloy sa kasalanan po ay lumalabag sa kautusan ng Diyos. And hindi lang po isang kautusan lang po yung nailabag natin doon. Sabi po ng Bible, na kapag tayo po ay lumabag sa isang kautusan, lahat na po ng kautusan ay nilabag na po natin. Amen? Sabi po dito, ang lahat ng nagkakasala, yun, yung mga nagpapatuloy pa rin sa kasalanan, tayo po ay lumalabag sa kautusan ng Diyos. Dahil ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Now in verse 5, sabi po, alam ninyong si Kristo na walang kasalanan ay naparito sa mundo upang alisin ang ating mga kasalanan. So yun mga kapatid, kaya napakahalaga po sa atin bilang mga Kristiyano, di ba? Na tanggapin po natin si Kristo sa ating buhay. Kasi nga po si Kristo lang po ang makakapaglinis ng ating mga kasalanan, and si Kristo lang po, si Jesus lang po, ang makakapagdala sa atin sa buhay na walang hanggan. So, sabi po dito, alam ninyo si Kristo na walang kasalanan na naparito sa mundo upang alisin ang ating mga kasalanan. So, sa buhay po nating mga Kristiyano, di ba? Dumarating po sa point na nagkakasala pa rin po tayo. Yan, hindi po, hindi mo may iwasan yun. Talagang magkakasala pa rin po tayo kahit na hindi po natin sinadya. Pero sabi nga po, habang nagkakasala ka, mas lalo ka pang lumapit kay Lord, di ba? Kasi yung iba, di ba, pag yung ibang Christian, pag nagkasala siya, ayaw ko na magsimba kasi nagkasala na naman ako. Di ba? Ganun po yung mindset eh. Nahihiya na ako kasi patuloy pa rin ako sa kasalanan. Pero ang sinasabi po ng Bible, habang nagkakasala, mas lalo kang lumapit sa kay Lord, kay Jesus. Kasi nga sabi nga po, siya po yung naglilinis ng kasalanan natin. And kung hindi tayo lalapit kay Lord, kay Jesus, di ba, hindi tayo malilinis. Di ba? Diretso pa rin po tayo sa impyerno. Kung magmamatigas tayo, di ba? Tayo po magpakumbaba po tayo. Now, kapag tayo po ay nakagawa ng kasalanan na hindi naman sinasadya, lumapit po tayo kay Lord. Kasi sabi nga po, tayo po ay nasa katawan pa rin na imperfect. Kumbaga, prone pa rin tayo sa kasalanan. And the best way is talagang yung lumapit tayo at magbabad tayo sa presensya ng Panginoon. Amen? And ano po din yun mga kapatid? Hindi porket sinabi na pinapatawad tayo ni Kristo sa ating mga kasalanan, magpapatuloy na po tayo sa mga kasalanan. Diba? Hindi po ganun yun. Now, iba po yung kasalanan na hindi sinadya kaysa sa kasalanan na sinasadya. No, alam mo nang maling gawin yon. Yun yung alam mo nang maling gawin yon, pero gagawin mo pa rin. Yun po, iba na po yun mga kapatid. Baka sa Lord ka na talaga mananagot nun. Kasi alam mo na yung katotohanan, alam mo na yung tama, ang dapat mong gawin, pero ginagawa mo pa rin yung mga kasalanan na yun, magtaka na po kayo. Baka may mali po sa pamumuhay natin. Amen? Then, sa verse 4 po, ang sabi, verse 4 ba? Verse 6? Sa verse 6, sabi po, ang sino mang natanatili kay Kristo ay hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Ang nagpapatuloy sa kasalanan ay hindi pa nakakakita o nakakakilala sa Kanya. So, yun po yun, mga kapatid. Kung sasabihin po natin na tayo ay na kay Kristo na, pero nananatili naman po tayo sa kasalanan, sabi nung Bible, nung nakarang di ba? Sabi po doon. Verse 1, sabi. Ang nagsasabing nakikilala niya ang Diyos, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos, sabi po ng Bible is mga sinungaling. Yun po yun. Now, sabi dito, ang sino mang nananatili kay Kristo ay hindi na nagpapatuloy sa kasalanan. Now, kung tayo po, mga kapatid, minamahal na kapatid, tayo po ay na kay Kristo na, isuko na po natin yung buhay natin sa Kanya. Huwag na po tayong gumawa
nang ikakasugat niya pa uli, ikakasakit niya. Kasi nga po, di ba, binayaran niya na eh. Pinagbayaran niya na yung lahat ng kasalanan natin. Bilang kapalit nun, mga kapatid, sundan natin kung anong pamumuhay ang meron ng ating Panginoong Hesus. Amen? Sabi din po dito, ang nagpapatuloy sa kasalanan ay hindi nakakakita o nakakakilala sa Kanya. So yun, yung audience po dito ni Apostle Juan is yung mga ano rin, di ba? Mga mananampalataya din, di ba? Ang sabi po dito, na kung ikaw mananampalataya at ikaw ay nagpapatuloy pa rin sa kasalanan, hindi mo pa rin totally nakikita o nakikilala ang Diyos. Yun po yun, mga kapatid. Now, sa verse 7 po dito, sabi po, mga anak, huwag kayong papadaya kanino man. Ang sino mang gumagawa ng tama ay matuwid, tulad ni Kristo na matuwid. Ngunit ang nagpapatuloy sa kasalanan ay kampo ng dyablo. Harsh. Dahil ang dyablo ay gumagawa ng kasalanan mula pa sa simula. So yun, sabi mga kapatid, huwag kayong papadaya kanino man. Na malalaman nyo na ang isang tao ay matuwid sa kanyang mga gawa. Kung ang tao, malalaman natin ang tao na matuwid siya, kung tama po ang kanyang mga gawa. And then, malalaman din po natin, mga kapatid, na ang tao ay wala sa Diyos kapag siya po ay nagpapatuloy pa sa kasalanan. Amen? Sabi po dito, kampo ng dyablo. Gusto niyo po ba yun? Di ba? Ayaw po natin nun, mga kapatid. Ang gusto po natin is tawagin tayong mga anak ng Diyos. Amen? Sabi dito, dahil ang dyablo ay gumagawa ng kasalanan mula pa sa simula. Ito ang dahilan kung bakit naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang gawa ng dyablo. So yun, mga kapatid, hindi lang po pala naparito ang Panginoong Hesus para lang iligtas tayo, kundi naparito rin po ang ating Panginoong Hesus para wasakin ang masasamang gawa ng dyablo. So paano po nawawasak? Paano po nasisira nung dumating ang ating Panginoong Hesus? Di pa po, nung tayo po ay wala pa sa Diyos, namumuhay pa tayo sa kasalanan. Pero nung nakilala na po natin ang ating Panginoong Hesus, tinanggap na natin siya bilang Diyos na tagapagligtas ng ating buhay, is doon po nagbago po yung ating ugali, di ba? Sabi nga, nung tinanggap na natin ang Panginoong Hesus, tayo po ay new creation na. So wala na po tayo doon sa dating pamumuhay natin na makasalanan. Kumbaga, iniwan na po natin yun. Andito na po tayo sa buhay na pagkabanal po. Amen? So, dun po, sa ganung way po, nawawasak ang mga gawa ng dyablo. Verse 10, sabi po, at dito makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng dyablo. Ang lahat ng hindi gumagawa ng matuwid o hindi nagmamahal sa kanyang ay hindi anak ng Diyos. So yun po mga kapatid, no? Doon po natin nalalaman or may distinction kung sino po yung mga anak ng Diyos o yung hindi mga anak ng Diyos. No, paano nga po natin malalaman na kapag po yung tao ay anak ng Diyos? Di ba po, sabi po ng Bible, malalaman natin na ang tao ay matuwid kapag tama ang kanyang mga gawa. Malalaman natin na siya ay anak ng Diyos kung siya ay ang mga gawa niya ay matuwid. And then malalaman natin na hindi siya anak ng Diyos kung siya po ay nagpapatuloy sa kasalanan. Amen? Hello po, hello. Now, sa verse 11 po tayo mga kapatid. Dito na po papasok. Dahil sa verse 1. So yun, di ba, sa verse 1 to 10, dahil nga po kilala natin ang Diyos, dahil tayo yung mga anak na ng Diyos, naupairali naman po natin kung anong meron, kung anong pamumuhay na dapat meron tayo mga kapatid. Kung ano yung mga natutunan natin nung tinanggap natin si Jesus. Now dito na po yon sa verse 11. Ito po. Sabi, ito ang aral na narinig ninyo nang sumampalataya kayo. Dapat tayong magmahalan. So nung sumampalataya po tayo sa ating Panginoon, ano po yung first and second greatest commandment?
Sige nga po, mahalin nyo ang Diyos higit sa lahat. Ano pa yung pangalawa? Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Yun po yun, mga kapatid. Dahil tinanggap na natin si Jesus, and sinasabi nga po, di ba, Jesus is love. Kaya nung tinanggap natin ang ating Panginoong Jesus, dapat meron na rin tayong pagmamahal na katulad ng sa Kanya. Amen? Now, sa verse 12 po, sabi po, huwag nating tularan si Cain, nakampon ng dyablo, kaya pinatay niya ang kanyang kapatid. At bakit niya pinatay ang kanyang kapatid? Sapagkat masama ang gawa niya, at matuwid naman ang mga gawa ng kanyang kapatid. Verse 13, sabi, huwag kayong magtaka mga kapatid, kung galit sa inyo ang mga makamundo. So yun po yun, yung kanina. Dahil nga tinanggap natin ang ating Panginoon at tayo po ay nabago na, hindi na tayo nakikipamatok sa galaw ng mundo, kaya nga hindi na tayo nakikilala ng mga tao sa libutan. Kasi nga po iba na yung natin, iba na yung pamumuhay natin di ba? Tayo po ay matuwid na, tayo po ay gumagawa na ng tama. Kaya po sila nagagalit, kasi nga po mali yung gawa nila. Sinasabi po dito, kaya pinatay ni Cain ang kanyang kapatid. Kasi nga po, masama ang kanyang mga gawa. At matuwid naman ang mga gawa ng kanyang mga kapatid, ay ng kanyang kapatid. Alam nating, inilipat na tayo sa buhay na walang hanggan mula sa kamatayan dahil minahal natin ang ating mga kapatid. Ang sinumang hindi nagmamahal sa kanyang kapwa ay nananatili sa kamatayan. Yun. Now doon, balikan po natin yung sa may verse 12. Yan. Diba? Sabi po dito, ay sa verse 13, kaya nga huwag kayong magtaka, mga kapatid, kung galit sa inyo ang mga makamundo. So bakit po sinabi ni Apostol Juan yun? Di ba sinabi din po ni Jesus yun, mga kapatid? Ang sabi ni Jesus, bago pa man nyo maranasan ang lahat ng ito, siya muna yung nakaranas. Amen? Basahin po natin. Andito yun. Ito po yun. Sa rin po yun. John. Sulat din po ni Juan yun, mga kapatid. Sabi, kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, alalahanin ninyo ako muna ang kinapuutan nila bago kayo. Amen? Kung kayo'y taga-sanlibutan, mamahalin nila kayo sapagkat kayo'y kabilang sa kanila. Hindi na nga po tayo taga-sanlibutan. Amen? Tayo po ay nasa side na po tayo ng Panginoon. Hindi kayo taga-sanlibutan. Sila'y napupuot sa inyo dahil pinili ko kayo. Now, kung kapupuotan kayo, mga kapatid, sabi nga po ng ating Panginoong Hesus, huwag na kayong magtaka. Dahil bago kayo po kapuotan, ako muna yung kinapuotan ng mundo. Amen? And mas yun, kasi siya mismo Diyos talaga siya, di ba? Anak siya ng Diyos. Pero hindi siya tinanggap ng tao. Bakit? Siya po kasi nasa katotohanan. Men? Now, ang mga taong nasa katotohanan, men, yung mga nasa sanlibutan, galit po sila kasi nga po. Sabi ng Bible, tayo po ay mga pinili. At sila po hindi, mga kapatid. Pero may chance pa rin para sa kanila na kung sila ay magpapakumbaba, sila ay lalapit sa Lord, di ba? May chance pa rin po na tanggapin sila ng Panginoon. Kasi nga po, tayo nga po, di ba? Tayo po ay makasalanan lahat. Wala pong malinis dito kahit isa. Pero sa kabila ng mga kasalanan natin, di ba mga kapatid? Narito po tayo, tinanggap tayo ng ating Panginoon. Bakit po? Kasi po tayo po ay nagpakumbaba. At tayo po ay nagnanais na makasama siya. Amen? Now, balik po tayo sa 1 John. Anong verse na ako? Ayan, verse 14. Alam nating nananatili ay inilipat na tayo sa buhay na walang hanggan mula sa kamatayan dahil minahal natin ang ating mga kapatid. So yon, dahil tayo ay natuto ng magmahal, tayo ay inilipat na sa buhay na walang hanggan. Pero sabi po dito mga kapatid,
ang sinumang hindi nagmamahal sa kanyang kapwa ay nananatili pa rin sa kamatayan. So yun mga kapatid, napakahalaga po ng pagmamahal, ng love. Sabi po dito, yung taong walang pagmamahal, kahit na sabihin niya pang Christian na siya or believers na siya, madali pong sabihin sa bibig yun, pero mahirap ipakita sa gawa. Di ba? Kung sabihin mo man na Christian ka na, pero yung totoo, hindi mo naman kayang magmahal sa iyong kapwa, no, sabi ng Bible, ikaw pa ay nasa kamatayan pa rin mga kapatid. Now, sa verse 15, verse 15, sabi po dito, ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao. At alam ninyo na walang mamamatay tao ang may buhay na walang hanggan. Ngayon mga kapatid, na ang napupuot po pala, isang katumbas nun is mamamatay tao na. Yun po yung, nung dumating po ang ating Panginoong Hesus, di ba? Nung panahon ni Moises, di ba may ibinigay na 10 utos, 10 commandments. Ang sabi po doon sa 10 commandments, huwag kang papatay. Pero nung dumating po ang ating Panginoong Hesus, ang sabi nga po is pinalitan daw. Hindi po pinalitan yon mga kapatid. Kundi nung dumating po ang ating Panginoong Hesus is mas pinagtibay niya lang po yung kautusan. Now, sabi, ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay siya rin pong mamamatay tao. At kung sino man po, yung isa pa, yung sino man ang nakikiapid, yun, sa 10 Commandments din yun, mga kapatid, di ba? Pero sinabi ng ating Panginoong Hesus na sino man ang titingin sa kanyang kapwa na may pagnanasa, di ba? Katumbas niya rin po yung nangangalun niya. Amen? So sabi po sa verse 16, sa ganitong paraan natin nalalaman ang tunay na pag-ibig. Ibinigay ni Hesukristo ang kanyang buhay para sa atin. Kaya dapat din nating ialay ang ating buhay para sa ating mga kapatid. So yun po yung mga kapatid. The greatest love po, yung nagmula sa ating Panginoong Hesus. Nung ibinigay niya po yung kanyang buhay para sa ating mga kasalanan. Ba? Hindi naman tayo karapat-dapat eh. Diyos siya eh. Bakit niya ibibigay? Pero dahil nga po sa pagmamahal niya, dahil nga po may pag-ibig siya. Kaya nga sabi po dito, dahil ibinigay sa atin ng ating Panginoon ang kanyang buhay, marapat lamang din po na ialay natin ang ating buhay para sa ating mga kapatid. Dahil di ba si Jesus, siya ay anak ng Diyos. Bumaba siya sa lupa, hindi para maghari yung Diyos ako, ganto ganyan. Di ba? Sa halip, siya po ay naging servant. Pinagsilbihan niya po ang mga tao. Now, kung nagawa po ni Jesus yun, dahil sinusundan natin siya, dapat po ganun din po tayo mga kapatid. Dapat po maging servant po tayo, kumbaga kaya nating ialay ang ating buhay para sa ating mga kapatiran. Now sabi dito, kung itutuloy natin sa verse 17, dito sabi kung mayroon man sa atin ang nasa mabuting pamumuhay at nakikita ang isang kapatid na nangangailangan, ngunit hindi naman niya ito tinutulungan, masasabi ba nating sumasa kanya ang pag-ibig ng Diyos? Men, di ba wala po? Kasi nga po, kung totoong may pag-ibig ka, pag nakita mo yung kapatiran na nangangailangan, o wala ka mang maibigay, or halimbawa, may kapatiran na nangangailangan financially, walang-wala ka talaga. Kung wala kang maibibigay, hindi mo na buwa siya lalapitan? Di ba? Hindi naman po dahil wala kang maibibigay, wala ka nang maitutulong. Pwede mo siyang lapitan, i-comfort mo siya, bigyan mo siya ng advice, di ba? Ipanalangin mo siya. Di ba? Yun po yun mga kapatid. Now, sabi po dito, kung sinasabi natin na tayo ay namumuhay na kagaya ng ating Panginoong Hesus, ngunit hindi naman tayo tumutulong, baka mali po yung buhay natin mga kapatid. Baka hindi po natin talaga totally kilala ang ating Panginoong Hesus. Dahil ang sabi po ng Bible, kung ikaw ay namumuhay na kagaya ng ating Panginoong Hesus, dapat kung ano pong pamumuhay ang meron siya,
yun dapat din po ang makikita sa ating po mga buhay. Amen? Now sa verse 18 po, sabi po, mga anak, huwag tayong magmahalan sa salita lang. Yun po yun, mga kapatid. Huwag sa salita lang. Madali po kasing sabihin na mahal kita. Di ba? Madali lang sabihin yun eh. Mahal ko yung kapatid ko na yan eh. Di ba? Pero, sa salita lang, walang gawa. Yun po yung sinasabi na, faith without work is dead. Di ba? Kung totoong naniniwala kayo sa Diyos, kung totoong nagtitiwala kayo, dapat yung pananampalataya po natin, isamahan po natin ng gawa. Amen? Kasi, baliwala po yun kung nananampalataya lang tayo. Tapos hindi naman po nakikita sa ating mga buhay. Amen? Sabi po dito, huwag tayong magmahalan sa salita lang, kundi ipakita natin sa gawa na tunay tayong nagmamahalan. Verse 19, sapagkat ay sa ganitong paraan, mapapatunayan natin na tayo nga ay nasa katotohanan at magiging panatag ang ating kalooban sa kanyang harapan. So yun, yung sa paggawa natin, kumbaga, hindi lang sa salita, then gagawin din po natin sa ganung paraan po natin mga kapatid, mapapatunayan na tayo po ay namumuhay na sa katotohanan. Amen? At ang sabi din po dito, at magiging panatag ang ating kalooban sa kanyang harapan. So, di ba, pagka tayo'y ginagawa naman po natin yung tama, ginagawa natin yung mabuti, di ba, alam mo yung pagkalalapit ka kay Lord, di ba? Parang ang gaan-gaan lang. Di ba? Madaling lumapit, kumbaga walang bumabagabag sa'yo kasi nga, ginawa mo ng tama eh. Ginawa mo ng mabuti eh. Makakapag-communicate ka ngayon kay Lord na, di ba, sa isang anak nga eh, di ba? Kapag yung tatay inutusan niya yung anak, then kapag yung anak hindi sumunod, di ba, mayroon siyang takot na baka papagalitan ako ni Papa kasi hindi ko siya nasunod. Pero sa atin po mga mananampalataya, ganun din po yun mga kapatid na kapag sinunod po natin, ginawa po natin ng tama, di ba? Di ba, andun yung parang taas noo ka na di ba? Parang pinagmamalaki mo rin na Lord, nagawa ko po ng tama, ganun, di ba? Ang sarap po sa feeling ng ganun mga kapatid na lalapit tayo sa ating Panginoon na wala pong walang kaba, kumbaga walang bumabagabag sa atin. Amen? Now sa verse 20 po, kahit inuusig man tayo ng ating konsyensya, sapagkat ang Diyos ay masigit kaysa ating mga konsensya at malalaman niya ang lahat ng bagay. Verse 21, mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating konsyensya, panatag tayong makakalapit sa Diyos. Yun po yun, mga kapatid. Kung hindi tayo usigin dahil nga ginawa natin ng tama, syempre hindi tayo usigin ng ating konsyensya. At sabi po dito, panatag po tayong makakalapit sa Diyos. Amen? Now, sa verse 22 po, sabi dito, at matatanggap natin ang anumang hilingin natin sa Kanya dahil sumunod tayo sa Kanyang mga utos at ginawa ng naayon sa Kanyang kalooban. So yun mga kapatid, pangako po ng Diyos yun, di ba? Yung paulit-ulit, sikat na verse, di ba? Seek Him first, the kingdom of God. All these things shall be added unto you. No, kung tayo po ay sumusunod sa Diyos, di ba? Sabi niya, dahil sumunod ka sa kanyang mga utos, sinunod mo ang kanyang kalooban, ano man ang hilingin ninyo ay kanyang ibibigay. Pero mga kapatid, ito po linawin po natin mga kapatid. Sabi po dito, ano man ang hilingin ninyo. Pero lagi nyo pong tatandaan mga kapatid na ang Lord po, nagbibigay po siya ng hindi yung gusto lang natin, hindi yung lang, di ba? Yung needs po natin ang binibigay niya. Now, kung hihiling po tayo na hindi naman talaga dapat, hindi niya po ibibigay yon. Pero kung hihiling po tayo ng ating pangangailangan, yung kailangan talaga natin, nasabi po dito, ibibigay niya ano man ang hilingin nyo. Pero yung tinutukoy po doon na ano man ang hilingin nyo is yun po yun kung ano po yung mga pangangailangan lang talaga natin. Kasi po, ang Diyos po hindi nagbibigay ng want lang natin. And ang binibigay niya po yung need po natin. Amen?
Now, sa verse 23, sabi po dito, at ito ang kanyang utos na dapat tayong sumampalataya sa kanyang anak na si Jesucristo. Hello. Yan. 23. At ito ang kanyang utos, dapat tayong sumampalataya sa kanyang anak na si Jesucristo at magmahalan gaya ng utos niya sa atin. So, yun po yun, di ba, mga kapatid? Yung utos, mahalin mo yung kapwa. Yung binanggit nga po yung na-exhort ng ating kapatid na si Sister Bergie, di ba? Mahalin mo ang yung kaaway. Mahirap po talaga yun, mga kapatid. Mahalin mo yung kaaway mo. Pero nga, kung ikaw po ay nasa Panginoong Hesus na, magagawa mo yun, mga kapatid, dahil ikaw po ay namumuhay na sa katotohanan. Ikaw ay namumuhay na sa ating Panginoong Hesus. Na hindi lang natin magagawa yung mga kapatid na magmahal ng kaaway kung wala tayo sa Diyos. Kung wala sa atin ng Diyos. Verse 24. 24 na ba ako? Ang mga sumusunod sa utos niya ay nananatili sa Kanya. At siya ay nananatili rin sa kanila. At malalaman natin na nananatili ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. So yun po yun, mga kapatid. Di ba? Dahil tinanggap na natin ang ating Panginoong Hesus, kaakibat po ng pagtanggap natin sa ating Panginoong Hesus, siya pong ibinigay niya sa atin ang banal na Espiritu, ang Holy Spirit. Now, ano po ba yung tungkulin ng Holy Spirit sa ating mga buhay? Di ba? Para i-guide tayo. Para dalhin tayo sa tamang pamumuhay. Now, makikita po natin dito kung ating babasahin po, punta po tayo sa Galatians 5. Galatians 5. Galatians 5 verse 22. Now, makikita po natin dahil tinanggap na natin ang ating Panginoong Hesus at na nasa atin na rin po ang banal na Espiritu Santo, now dapat ito na po yung makikita po sa ating mga buhay, mga kapatid. Now, sabi po dito, ngunit ito ang bungang makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ano po yung pinakauna doon, mga kapatid? Ang sabi po dito, ang pag-ibig. Pangalawa, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahang loob, katapatan, at kahinahunan. Pagpipigil sa sarili. Kung ganito ang pamumuhay natin, hindi na natin malalabag ang mga utos ng Diyos. Now, makikita niyo, mga kapatid, ang bunga ng Holy Spirit or ng banal na Espiritu, yung pinakauna po talaga is yung pag-ibig. Kasi nga po, para magawa natin yung para nga po natin yung kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, is magmumula muna talaga po yun sa pag-ibig. Dahil nga mahal natin ang Diyos, matututo tayong magtiis. Diba? Amen? Dahil mahal natin ang Diyos, dahil may pag-ibig na tayo na galing sa Diyos, magagawa na tayo ng kabutihan, di ba? Amen? At dahil mahal na natin ng Diyos at may pag-ibig na tayo na galing sa Kanya, ang sabi po dito, magiging tapat at kahinahunan. Yun, magkakaroon na po tayo ng lahat ng yun. Now, ang pinakamahalaga po talaga is yung pag-ibig. Kaya nga po, ang sabi nga po, di ba, Jesus is love. Nung tinanggap po natin ang ating Panginoong Jesucristo, dapat po is meron na rin po tayong pag-ibig. Kasi nga po tinanggap na natin siya. Now, ang Panginoong Jesucristo po ay pag-ibig. Now, ngayon, mga kapatid, suriin po natin ang ating pamumuhay. Tignan po natin ang ating mga buhay, mga kapatid. Matagal na po tayong mga mananampalataya. Matagal na po tayo sa church. Now, tignan po natin yung ating buhay. Sinasabi po natin na kilala natin ang Diyos. Sinasabi po natin na tinanggap natin ang Diyos. Sinasabi po natin na mahal natin ang Diyos.
Now, tignan po natin ang ating buhay kung may nabago ba. Kasi nga po, ang sabi ng Bible, kapag tinanggap po ninyo ang Panginoong Hesus sa inyong mga buhay, is kailangan may pagbabago. Pero kung matagal na tayo dito sa church, ilang taon na, wala pa rin pagbabago, may problema po mga kapatid. Kaya nga 'di ba, sabi, kailangan natin suriin palagi ang ating mga puso. Kailangan natin ipasuri sa ating Diyos kasi baka may mali 'di ba? Now, sabi po dito sa verse sa 1 Corinthians, punta po tayo ng 1 Corinthians, mga kapatid. 1 Corinthians 13, verse 1. Ito, ang pag-ibig. Sabi po dito, sa verse 12 muna ako. Simulan ko sa verse 12. Verse 30. Sabi dito, ngunit sikapin ninyong makamtan ang mas mahalagang mga kaloob. At ngayon, ituturo ko sa inyo ang pinakamabuti sa lahat. So ano po kaya yung pinakamabuting kaloob sa lahat? Now, sa verse 13, sabi po dito, hindi, okay na yan. 13. 13 verse 4. Basahin na natin mga kapatid. Konti lang naman to. Mabilis lang po ito. 13 verse 1. Ito po. Tungkol po ito sa pag-ibig mga kapatid. Yan. Sabi po dito, sa verse 13, diba sabi kanina sa verse 12, sabi sa verse 12, sikapin niyong makamtan ang mas mahalagang mga kaloob. Ngunit ituturo ko sa inyo ang pinakamabuti sa lahat. Sabi po ni Apostol Pablo yung mga kapatid. Pinakamabuti sa lahat ng kaloob. Ito po yun. Now, verse 13, verse 1. Kung makapagsalita man ako sa iba't ibang wika ng mga tao at mga anghel, ngunit wala naman akong pag-ibig, para lang akong batingaw na umalingaw-ngaw o pompyang na tumataginting. So yun, mga kapatid, kung may kaloob man tayo na makapagsalita sa iba't ibang wika, sabi, ngunit kung wala tayong pag-ibig is wala rin pong saysay. Amen? Verse 2, kung may kakayahan man akong maghayag ng mensahe ng Diyos. Now, like this, yung ginagawa ko po, binabasa or sinishare yung paghahayag, word ni God. Sabi, kung may kakayahan man akong maghayag ng mensahe ng Diyos at may pangunawa sa lahat ng lihim ng katotohanan at lahat ng kaalaman, at kung mailipat ko man ang bundok sa laki ng aking pananampalataya, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Yon, amen? Makapag-share ka man ng word, kabisado mo man yung Bible, malaki man ang pananampalataya mo sa Diyos, naniniwala ka, totoo, ngunit wala kang pag-ibig, ang sabi po ng Bible, wala hong kabuluhan lahat yon. Amen? Now, sa verse 3 po, ang sabi po dito, at kahit ipamigay ko man ang lahat ng aking ari-arian, kaya po ba natin yun? Yung ibibenta natin yung ari-arian? Hindi siguro, di ba mga kapatid? At ialay pati ang aking katawan upang sunugin. So yun na nga po yung kanina, ba mga kapatid? Kaya po ba nating ialay ang ating mga sarili para sa ating mga kapatiran? Ba? Kung wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. Now, kung magawa man natin na ibenta ang ating mga ari-arian upang ipamahagi sa ating mga kapatiran, magawa man nating ialay ang ating buhay para sa ating mga kapatiran, pero sinasabi po ng Bible paulit-ulit, kung wala po tayong pag-ibig, sabi po, wala pa rin akong mapapala. No? Magawa man natin lahat yon mga kapatid, wala pa rin tayong mapapala. No, kaya nga po natin kailangan si Jesus di ba mga kapatid? Kasi nga po si Jesus ay pag-ibig. Now, magagawa lang natin lahat ng yon mga kapatid. Magagawa natin magbenta ng ari-arian, magagawa natin mag-alay ng buhay para sa kapwa,
kung tayo po ay nasa Diyos. Kung tayo po ay namumuhay ng naayon sa kalooban ng Diyos. Kung si Jesus ay nasa ating pong mga buhay. Amen? At dito po makita natin ang taong may pag-ibig. No? Sa verse 4 po, sabi po dito, ang taong may pag-ibig, dapat ganito po ang ugali ng taong may pag-ibig na. Sabi po dito, ang taong may pag-ibig ay mapagtiis, mabait, hindi marunong mainggit, hindi hambog, hindi mayabang, di ba mga kapatid? O mapagmataas. Yun po yung tao na may pag-ibig. Sa verse 5, hindi bastos ang at magagalitin. Hindi bastos ang pag-uugali. Hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi natutuwa sa kasamaan, kundi nagagalak sa katotohanan. Yun po yun mga kapatid. Na kung tayo po ay may pag-ibig, is hindi na po dapat tayo natutuwa sa kasamaan. Bagkos tayo po ay nagagalak sa katotohanan. Amen? Now, sabi po ng verse 7, matyaga laging nagtitiwala, laging may pag-asa, at tinitiis ang lahat. Yun po yun, mga kapatid. Sa buhay natin po bilang isang Kristiyano, na kung tayo may pag-ibig, dapat ho may pagtsatsaga tayo. Di ba? Mahirap nga po yung buhay eh. Pero dahil kilala natin yung pinaglilungkuran natin, dahil alam nating may magagawa siya sa buhay natin, magtsatsaga tayo mga kapatid. Ang sabi, magtitiwala. At lagi tayong may pag-asa. Lagi tayong may pag-asa na may magagawa siya para sa atin mga buhay. Amen? Sabi pa dito, at tinitiis ang lahat. So anumang hirap ng buhay, anumang dagok, pagsubok ang dumating sa buhay mo, kung talagang kilala mo na ang Diyos, kung talagang mahal mo ang Diyos, matitiis mo ang lahat ng yun, mga kapatid. At ang sabi ng Diyos, ang nagtitiwala sa Kanya at nananatili sa Kanya, sabi po niya, pangako niya yun eh. Hindi niya po kayo pababayaan, mga kapatid. Amen? Kaya huwag po tayong matakot, mga kapatid, na sumabay sa alon ng buhay. Kasi hindi naman po pinangako ng Diyos na di ba? Yes, kapag ka nasa Diyos ka, is mapagtatagumpayan mo yung mga pagsubok, pero hindi naman po sinabi na porkit nasa Diyos ka, hindi ka nadaraan sa mga pagsubok sa buhay. Amen? Pagdaraanan pa rin po natin yon. Now, ang advantage lang po natin sa mga hindi mananampalataya, tayo po ay may katulong. Tinutulungan po tayo ng ating Panginoon para mapagtugumpayan ang lahat ng yun. Amen? Kaya nga po, nandito pa rin ho tayo mga kapatid, nagpapatuloy. Hindi po dahil sa kinaya natin, kundi ho dahil tinulungan po tayo ng Diyos. Amen? Kaya napakabuti po ng Diyos sa ating mga buhay, mga kapatid, di ba? Kung ating po titignan. Sabi kanina, sa verse 1, ng 1 John, sabi pag-isipan nyo kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos. Now, mga kapatid, na pag-isip-isip nyo na po ba kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos? Lahat po tayo hindi karapat-dapat pumasok sa kaharian ng Diyos. Pero dahil sa kanyang pagmamahal, di ba? Tayo po ay binigyan niya ng pagkakataon na mabago at makasama niya sa darating na panahon. Ang sabi dito, kung babalikan natin yung sa 1 Corinthians. Saan ba ako? 1 Corinthians 13. Tapusin na po natin, konti na lang. Now, sa verse 8, sabi po, may katapusan ang pagpapahayag ng mensahe ng Diyos at ang pagsasalita sa ibang wika na hindi natututunan. Ganon din ang pagpapahayag ng kaalaman tungkol sa Diyos. Ngunit ang pag-ibig ay walang hanggan. Hindi pa ganap ang ating kaalaman, ganon din ang pagpapahayag natin ng mensahe ng Diyos. Ngunit pagdating ng araw, magiging ganap ang lahat.
mawawala na ang anumang hindi ganap. Ayun, mga kapatid, napakahalaga po sa buhay natin bilang mga Kristiyano ang pag-ibig po talaga, mga kapatid. Now, hindi tayo magkakaroon ng pag-ibig na kagaya ng ating Panginoong Jesucristo kung hindi natin siya tatanggapin. Kung hindi natin siya pamumuhayin sa ating mga buhay. Now, paano po makakagalaw ang Holy Spirit sa ating buhay kung meron pa po tayong mga buhay, ay meron pa tayong pamumuhay na hindi natin kayang bitawan, mga kasalanan, hindi po talaga tayo magkakaroon ng ganong pag-ibig. Kasi nga po sabi po kanina, nabanggit ni Pastor Ben na ang kasalanan ang humaharang, di ba? Sa biyaya ng Diyos. Now, paano po tayo i-bless ng Diyos kung ayaw natin bitawan yung mga maling pamumuhay natin, mga kapatid? Amen? Na makakagalaw lang ang Holy Spirit sa ating buhay kung isusuko po natin ang lahat sa Kanya, sa ating Panginoon. Na kung tatanggapin natin na tayo ay makasalanan at tayo hihingi ng tawad, magsisisi, yun po, mga kapatid, baka makagalaw ang Holy Spirit sa atin at tayo po ay makakalakad na sa katotohanan ng Diyos. Now, sabi po dito sa verse 11 na ba ako? Verse 11, nung bata pa ako, ang aking pagsasalita, pag-iisip at pangatwiran ay tulad ng sa bata. Ngunit ngayong ako'y mayroon ng sapat na gulang, iniwan ko na ang ugaling bata. Now, verse 12, sa ngayon, para tayong nakatingin sa malabong salamin. Ngunit darating ang araw, magiging malinaw ang lahat sa atin. Bahagya lamang ang ating nalalaman sa ngayon. Ngunit darating ang araw na malalaman natin ang lahat tulad ng pagkakaalam ng Diyos sa atin. Amen? Now sa verse 13, last verse po, mga kapatid. Sabi po dito, 3 bagay ang nananatili. Ang pagtitiwala, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa lahat ay ang pag-ibig, mga kapatid. Yun po yun, mga kapatid. So, napakahalaga po ng pag-ibig sa atin, mga kapatid. Now, dahil nga po ayaw nating masayang yung mga paghihirap, pagpapagal natin dito, is pairalin po natin yung pagmamahal na galing sa ating Panginoong Jesucristo. Paano lang po natin mapapairal yon kapag tinanggap po natin si Jesus sa atin ng buong puso at kapag hinayaan natin siya ang maghari sa ating buhay. Yun, mga kapatid, sana po ay may natutunan kayo, mga kapatid, sa araw na ito. Na paglabas po natin sa bahay pa ng bahang ito, mga kapatid. Now, kung ano po yung mga narinig natin, now i-keep natin po sa ating mga puso yung, mga kapatid. Dahil ang salita po ng Diyos, higit sa lahat, ang makakatulong at makakapagdala sa atin sa matuwid na pamumuhay. Amen? So yun, mga kapatid, yun lamang po, mga kapatid, kapahayagan na mula rin sa ating Panginoon na hindi rin po biro, mga kapatid, na tumayo sa harapang ito, mga kapatid, na ang tinitignan ko nga po is nung nabasa ko po yung, alam niyo po yung story ni Apostle Peter or si Pedro. 'Di ba nung naglakad siya sa tubig, sa dagat. Imposible po na makalakad siya sa tubig. Imposible po na ang tao ay makalakad sa dagat. Pero po dahil po naniwala at nagtiwala siya sa Diyos, alam niyang may gagawin, may kayang gawin ang Diyos sa buhay niya. Lumakad po siya, mga kapatid. And then nung lumakad po siya, may nangyari po ba? Wala. And, di ba may nangyari? Nakalakad po siya. Imposible po yun, mga kapatid, sa isang tao. Now, kung titignan din po natin sa ating pamumuhay, ganun din po, mga kapatid, na kung hindi nga po tayo lalakad, is wala pong mangyayari. Kung mananatili lang tayo sa ating paniniwala, sa ating pananampalataya, ngunit hindi naman natin gagawin, sabi nga po ng Bible, di ba? Wala pong mangyayari, mga kapatid. Yun lamang po, mga kapatid, lahat po ng napapakinggan
at ang pag-aaralan natin dito sa bahay panambahang ito mga kapatid, atin pong isa puso mga kapatid. Dahil hindi po ito para sa mga nag-preach dito, hindi po ito para sa mga nagpapahayag ng mensahe, kundi para po ito sa inyo. Para po ito sa ikabubuti ng inyong pong mga buhay mga kapatid. Amen? So, yun lamang po mga kapatid, palakpakan po natin ang Diyos sa ating po mga buhay.